Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Alam nyo kung minsan, nakakaigi rin na itong mga public servants, itong mga opisyal ng gobyerno, nag-aaway-away. Nakakaigi rin minsan sa atin yan eh. Yung sila nagsasalpukan, pagkatapos bandang huli, nasa-challenge yung magkabilang parte, at yun, talagang nagkakaroon na ng pag-iimbestiga. So, nakakatulong minsan sa taong bayan yan. Ang punto lang dito, itong si Alan Peter Cayetano, parang si Marcoleta. Yung ipinapakita nila na sobra silang kumpiyansa, sobra silang arogante, ang yayabang, at parang sinasabi nila sa publiko na malilinis kami. Sobrang linis namin. Kaya kaya namin magsalita sa inyo ng ganito. At alam naman natin kung ano nangyari kay Marcoleta. Sa sobrang pagiging kumpiyansa at sobrang galing, pagpapakita na siya ay malinis, ayun, nakakulong na ngayon, di ba? At ang bigat ng kaso, plunder. Itong si Alan Peter Cayetano, ganun din ang pinapakita nito. At mas malamang, katulad ng katabilan, kadaldalan nitong si Marcoleta, ang katabilan nitong hitad na to, yun din ang magpapakulong sa kanya. Biro mo naman, i-challenge ng i-challenge, bakbakan ng bakbakan itong si Senator Ping Lacson. At ang daming bintang kay Senator Ping Lacson. Nandiyan diyang tuta ng Malacanang, nandiyan diyang itong si Erwin Tulfo ay tuta niya. Ilalampaso ka dyan, Senator Ping Lacson, pagdating sa information, pagdating sa research, pagdating sa pangangalap ng ebidensya. At ito ngayon ang malaking problema na pinapasok nitong si Alan Peter Cayetano. But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. So bagay dito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except that tumampi ka agad sa kanya. Dito halatang nagpapakampi siya kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero. Pilit niyang pinag-aaway-away itong mga ito eh. Ginagawa niyang mga uto-uto itong mga kapwa niya senador. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Dito kung tatalasan natin ang ating obserbasyon kay Alan Peter, hindi siya ganun kakumpiyansa sa sinasabi niya. Ang pagkakasabi niya na to the best of my knowledge, ibig sabihin may tinatago siya eh. Hindi siya ganun kakumpiyansa magsalita. Ibig sabihin, nag-iiwan siya ng konting puwang na bandang huli, pagka nagka-booking yan, sabi niya, kaya nga sabi ko, to the best of my knowledge, di ba? Meron pala eh. Kasi kung kumpiyansa siya, sasabihin niya lang dyan, walang flood control project anomaly sa Taguig. Ano ang forma ng flood control? Saan siya napigil at bakit na-question yung integrity niya? Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pa sinasabi sa health niya, makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? Kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. Kasi nungalingan to sinasabi ni Alan Peter Cayetano na naman. Never nag-meltdown itong si Senator Lacson. Very cool nga ito eh. Hindi niya hinahabol yung mga nakakagalit niya. Wala siyang kagalit, hindi niya kinakagalit yung mga yan, hindi niya pinepersonal. Hinahabol niya, kung siya ay nasa posisyon, yung mga may ginawang anomalya. Kung kailangan niyang filean ng kaso, pina-filean niya ng kaso kung siya ay nasa posisyon para gawin ito. Hindi siya nagme-meltdown, hindi niya hinahabol, hindi niya pinepersonal ang mga kapwa niya senador. But guys,
konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila sila nasusunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila. Itong sinasabi ni Alan Peter, personal account niya ito. Ito yung ginagawa niya para sa mga Duterte. Napangakuan siya ng posisyon, pwede sigurong tumakbo siya ng Vice President ni Sara, kaya ganito na lang ang kanyang pagsipsip kay Sara. Personal niyang experience, itong sinasabi niya. Hindi ito tungkol kay Senator Lacson at yung sinasabi niyang Malacanang. Ito ay personal niya experience na ginagawa niya para sa mga Duterte. Pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako. Diba? It's not too late. Diba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. And so, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be... Ang issue na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya. At marami pa siyang pagbibintang na ginawa dito kay Senator Ping Lacson. Isa na dyan yung sinabing dumoble yung kanyang SALN doon sa last time na nag-report siya at itong nireport niyang huli. At kinorek pa nga ni Senator Ping Lacson. At sinabi ni Senator Ping Lacson, nagkakamali ka dyan. Nung time na ako ay nasa private na buhay or doon ako sa aking private life nung hindi siya senador, hanggang sa nag-report siya ngayon ng bagong SALN, hindi doble yan. Nag-quadruple. 4 na doble. Yung 57 something million, naging 200 plus million. So, doon pa lang, sabi nga ni Senator Ping Lacson, mahalata mo na nanguhula. Kulang na kulang sa research, kulang sa information na tama. Ilalampaso ka dyan, Senator Ping Lacson, pagdating sa information, pagdating sa research, pagdating sa pangangalap ng ebidensya. Sinasagupa niya si Senator Ping Lacson na from the very beginning, alam naman natin na mas maganda ang record at mas maganda ang image sa publiko. At itong si Alan Peter Cayetano, siguro elated lang siya, medyo namamangha siya doon sa kanyang kasikatan, sa kanyang ginagawang mga pagla-live sa Facebook, hindi mo na realize na ang mga followers mo dyan, Alan Peter, mga DDS lang. Yung general public na neutral at yung mga hindi masyadong naglilin towards kanino mang camp or kung kanino mang personalities, hindi naniniwala sa'yo. Sa totoo lang, Alan Peter Cayetano, ang mga tumatangkilik sa mga pag-Facebook live mo, mga DDS ito, kasi kinakanta nyo yung tonong gusto nila. Yung kinakampihan nyo si Sara Duterte. Pero, gaya nga na sinabi ko, yung general public at saka yung mga matatalinong mga audience na nag-iisip, hindi naman manonood sa'yo, hindi makikinig sa'yo. At ang pinakamalaki mong pagkakamali ngayon, binabangga mo si Senator Ping Lacson
na from the very beginning, alam natin na malayo-malayo kung ang pag-uusapan ay credibility kumpara sa'yo. Especially nga kung kwarta, kung pera ang pag-uusapan. At ang isa pang napakalaking sumisira sa'yo sa ngayon, no? Ay yung pagkampi mo or yung pagsuporta mo dito kay Digong Duterte, kay Sara Duterte, na nahaharap sa napakaraming kaso. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, ang nakikinig lang sa'yo, ang naniniwala sa'yo, ang nagpapalaki sa ulo mo, mga DDS lang. Kaya tuloy-tuloy ka just ginagawa mong pag-Facebook Live dahil nga sa mga DDS ang nakikinig sa'yo. Malaki audience na yan, siyempre. Daang libo yan every time na lalabas ka dyan sa Facebook Live na yan. Dahil ang sisipag ng mga DDS na yan mag-follow sa mga katulad mo na nagsasabi ng kasinungalingan at puro pagkampi sa mga Dutertes. Pero itong ginagawa mo nga kay Senator Ping Lacson na pag-atake, sa tingin ko malaking pagkakamali na ginagawa mo dyan. Ngayon, lumalabas na ikaw pala ay talagang merong malaking insertion. Itong GAA ng 2025. 6.79 billion pesos at ang na-implement na dyan, ayon kay Senator Ping Lacson, ay nasa mga 6.1 billion na. At according to him, hindi bababa sa 25% ang kotong dyan. Hindi bababa sa 25% ang lagay dyan, ang porsyento. So ngayon, sa paghahamon mo kay Senator Ping Lacson, tinatrabaho ka na. Na sabi ko nga, mas maigi para sa mamamayang Pilipino itong nangyayari na ganito. Tayo mga mamamayang Pilipino makikinabang dito hanggat merong mga ganitong mga pag-iimbestiga sa pagnanakaw, pagkakawala ng budget, o pagkakawala ng pondo, makikinabang ang taong bayan dyan. So yung mga issue mo kay Senator Ping Lacson na kay Senator Ping Lacson, lumaki nga yung kanyang salin, na doble, yung pagkampi sa Malacanang, at mga issue mong sinasabi na itong si Senator Ping Lacson may panahon pa para magbago dahil marami siyang alam, kaya lang sunod-sunuran sa boss niya sa Malacanang. Ano lang ito haka-haka mo ito Bakit ko na naman sasabing haka-haka? Kasi sino ba sa inyo, sa mga kasamahan mo, ang makakapaglabas ng ebidensya na talagang sasabihin na alam na alam ko yan, narinig ko yan, or may dokumento ako, meron akong tape recording, meron akong video, na itong si Senator Ping Lacson ay inuutusan ni PBBM. At sinusunod yung mga utos ni PBBM. Wala namang ganun Walang makakapaglabas ng ganyan. Kaya, I'm sure, itong inalabas mo sa media, sa social media, haka-haka mo. Kalkulasyon mo lang yan. Kaya lalo kang lumulubog, lalong walang naniniwala sa'yo, lalong lumiliit ang credibility mo. Kasi nagsasalita ka ng walang basihan. Walang basihan ito. Siguradong sigurado yan. Para sabihin mong itong si Senator Ping Lacson ay bata ng Malacanang, wala ka naman talaga mailalabas na ebidensya tungkol dyan. Wala. At yung sinasabi mo na bakit tinitingnan ngayon ang Taguig tungkol dyan sa flood control project na yan, sa mga anomalies na yan, bakit hindi unahin si ganito, hindi unahin si ganyan? Alam nyo, nakita ko yung takbo ng Blue Ribbon Committee. Mula nung maupo si Marcoleta at itong si Senator Ping Lacson, yung nagkapalit-palit, ang ikli lang ng panahon. Ang ikli ng panahon dahil nga medyo unstable yung leadership ng Senado. Pero yung maiksing panahon na umupo si Senator Ping Lacson, ang dami na accomplish. At tama, naniniwala ako sa sinasabi niya. Hindi niya agad lahat-lahat yan maiimbestigahan. Dahil sa dami, sa lawak ng anomaly, buong Pilipinas, talagang nakaka-overwhelm yan. Ma-overwhelm ka talaga. Ngayon, magkakaroon lang ng priority yan kung talagang may mga unang lalabas na ebidensya. Yung kaso, nung nangyari dyan sa Bulacan, naglitawan
naglitawan yung ebidensya, naglitawan yung mga witness. Kaya prioritize yung parte ng Bulacan at yung Mindoro. Kasi nga may mga lumitaw na nag-testify. Kaya yung sinasabi mo na sinasabi ni Alan Peter Cayetano na bakit humihinto raw ang investigasyon ng Blue Ribbon pagdating na sa mga tao ng Malacanang. Hindi rin totoo yan eh. Kasi si Senator Ping Lacson, eto pakinggan nyo na maigi ito ha. Simpleng analysis. Kung ang Malacanang pinoprotektahan ng Senator Ping Lacson, bakit mo inimbestigahan si Bonoan, DPWH officials, na po pwedeng magturo? Pwede ituro Malacanang eh. Lalong-lalo na yung mga sekretary. Itong sila Bernardo. Itong sila Bonoan. Itong si Cabral na hindi nga lang umabot sa pag-scrutinize ng maigi, yung hindi na umabot no sa masusing investigasyon dahil nga nag-suicide. Pero kung iiwasan ni Senator Ping Lacson na madawit ang Malacanang dyan, hindi niya paaabutin yan eh. Doon sa mga secretaries. Dahil yan, sigurado, connect na connect sa Malacanang yan. Very close sa Malacanang ngayong mga yan eh. Pero hindi niya iniwasan yan. Hindi niya iniwasan. Yung mga pangalan lumitaw na meron dyan sa Malacanang, yung iba inunahan nga lang siya na pagre-resign. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi niya na balak imbestigahan yung mga yan. Gaya nga na sinasabi ko, itong problema na to, buong Pilipinas ito. Kahit na sino pa, ma-overwhelm talaga. Ilan lang naman ang tao ng Senado. Ilan lang ang tao ng Blue Ribbon Committee. At kahit papano, in fairness to Senator Ping Lacson, nung nandiyan siya sa Blue Ribbon, naikutan niya ang maraming site. Nakapag-imbestiga siya sa maraming sites. Na hindi ginawa ni Marcoleta nung siya ang chairman ng Blue Ribbon. Ang inintindi ni Marcoleta, madala niya sa pagiging state witness yung mag-asawang Diskaya. Kitang-kita natin yan. Kaya wag niyong ipagmalaki, Alan Peter Cayetano, na mas maganda ang ginawa nitong si Marcoleta nung siya ang chairman ng Blue Ribbon. Hinding-hindi. Halatang-halata yung pagdepensa niya doon sa mag-asawa. Kaya nakakahinala yung gusto nating maniwala tuloy doon sa sinabi ni Montulfo na nagbigay yan, mga Diskaya, kay Marcoleta. Kaya gano'n na lang ang pagtulak niya na maging state witness. Kaya unang-una, Alan Peter, hindi mo po pwedeng ipin down si Senator Ping Lacson para magduda ang mamamayang Pilipino sa kanya dahil ikaw ang walang credibility. Uulitin ko yung ginawa mo sa Senado. Binaboy mo ang Senado. Binaboy nyo ang NBI. Isipin mo, NBI ang pagbibintangan mo na atake sa Senado. Unang-una, common sense. Bakit aatake ang NBI? Punong-puno ng armed men ang Senado ng gabi na yan. May Marines, may Police, may USAA. Yung security ng nandiyan din. Yung security ng Senado na headed by Aplasca nga. At yan si Aplasca, natanggal na nga ngayon. Ang haba ng dalang baril niyan. Iilan lang ang NBI. At pare-pareho kayong government agency, common sense. Gagawin ba naman ni Matibag yun? Atakihin ang Senado? Di kinabukasan, tanggal na sa trabaho yan. Hanggang ngayon, pinaninindigan mo yan, Alan Peter. Kaya wala kang credibility dyan sa ginagawa mo. Hanggang ngayon, pinaninindigan mo na umatake dyan ang NBI. Ang pagpapaputok ng baril dyan, pagdepensa ninyo laban sa NBI. Hindi ganon ang nangyari. Huwag mong insultuhin ang mamamayang Pilipino dyan sa mga pinagsasasabi mo. Nakaka-insulto. Walang logic ang sinasabi mo na ang NBI aatake sa Senado. Inuulit-ulit ko yan dahil dyan pa lang, sa simpleng nangyari na yan,
wala kang credibility. Dahil imposible na mangyari yung ginawa niyong drama na sinasabi mong inatake kayo ng NBI. Imposible yan. Ngayon, balikan natin itong issue kay Senator Ping Lacson. Maigi na. Itong si Senator Ping Lacson, sinasabi niya, yung bagman mo, Alan Peter, identified na nila. Kaya bilang na ang oras mo. Sana nga magtuloy-tuloy ito. Gusto namin makakita na naman ng isa na namang tao na napakatabil, napakayabang, napaka-arrogante, naglilinis-linisan, gumagamit pa ng pangalan ng Diyos, ginagamit ang Biblia. Gustong-gusto namin makakita na naman yan na makukulong sa katauhan mo, Alan Peter Cayetano. Sa katabilan mo yan, sa kadaldalan mo, kayabangan mo. Kaya mga kapatid, mga kababayan, antabayan na natin to dahil pag sinabi ni Senator Ping Lacson, tatrabahuin niya talaga yan. At we hope and pray at suportahan natin itong pagkilos na ginagawa nitong si Senator Ping Lacson at ang kanyang mga staff. Dahil I'm sure, ngayon pa lang, tinatrabaho na nila. Kaya alam ko, magkakaroon ng maganda resulta yan. At merong isang posibilidad na itong si Lino Cayetano ay mag-witness laban sa kanyang kapatid. Meron siyang mga nilabas na pronouncements na talagang hindi niya gusto ang mga pinaggagawa ng kanyang mga kapatid na si Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. So, sana matuloy yan. Sana wag magbago ang isip nitong si Lino Cayetano. At nung nag-umpisa yung mga project dyan sa flood control nung panahon na mayor pa yata ito si Lino Cayetano. So, maaring may alam siya dyan. At alam naman natin, no, pagka ang national ang nagpakilos ng proyekto, hindi nakakapalag. Hindi ini-inform ang local government. Hindi inform ang mayor. Kaya malamang-lamang, talagang galit itong si Lino Cayetano kung sa nangyari din sa Taguig. So hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga bayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Share po natin nang sa ganun maraming makaalam nitong ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.